Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Ngayon po ang ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At sa ating kalendaryo ng simbahan, ang second Sunday of Easter ay pagdiriwang ng kapistahan ng Divine Mercy, ng banal na awa ng Diyos. Kaya kung babalikan natin ang ating ebanghelyo na narinig, dito ay ikinukwento kung papaanong si Jesus na muling nabuhay ay patuloy na napapakita sa kanyang mga alagad. At muli, ang nagkawatak-watak na mga alagad ay tinitipon niya at ibinibigay sa kanila ang biyaya ng muling pagkabuhay. At ang biyayang ito ay ang pagbabahagi sa kanila ng kapayapaan. Dito sa Ebanghelyo, 3 beses ibinahagi ng ating Panginoon ang kapayapaan sa kanyang mga alagad. Kung babalik tayo ng kaunti, di ba? Sinabi ni Jesus na muling nabuhay kay Maria Magdalena, sabihin mo sa iyong mga kapatid at sa aking mga kapatid na magpunta sila sa Galilea at antayin nila ako doon. Bakit sa Galilea? Sapagkat sa Galilea nagsimula ang lahat sa kanila. Kung meron man matatawag na love story sa pagitan ni Jesus at ng mga alagad, ang lahat ay nagsimula sa Galilea. Doon sa Galilea, unang tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. Doon sa Galilea, nagsimula ang lahat sa kanila. At kung sa pagpapakasakit, paghihirap at pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus, nagkawatak-watak, nagkahiwa-hiwalay, nagkanya-kanya ang mga alagad, maliban lamang kay Juan na alagad na mahal ni Jesus. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, muli iipunin niya ang kanyang mga nagkawatak-watak na mga alagad at ibabahagi niya ang kapayapaan. At ito, mga kapatid, ang napakagandang biyaya ng muling pagkabuhay. Sa kabila ng pagtalikod, ng paglayo, ng pagkakasala ng kanyang mga piniling alagad, ang lahat ay kakalimutan ni Jesus para ibahagi ang napakagandang regalo. Sumainyo ang kapayapaan. Ito ang biyaya ni Jesus na muling nabuhay. Sa kanilang pagkikita, sa kanilang muling pagsasama-sama, hindi siya maninisi, hindi siya magsesermon, hindi niya sasabihin sa kanyang mga alagad, ikaw, alam mo, wala ka palang isang salita. Ikaw, alam mo, ang labo mo. Ikaw, alam mo, ang gaganda ng mga sinasabi mo noon, pero sa harap pala ng matinding pagsubok, bibitaw ka pala. Walang ganoong mga salita na sinabi si Jesus sa kanyang mga alagad. Sapagkat para kay Jesus na muling nabuhay, ang pinakamahalagang dapat na maibahagi sa bawat isa ay ang biyaya ng kapayapaan. Pero dito sa Ebanghelyo, isa sa mga alagad ang hindi nakakaunawa, sapagkat wala siya nung unang mapakita si Jesus sa kanyang mga kasama. Kaya ikinuwento na lang ng mga alagad dito sa isang kasamang alagad, nakita namin ang Panginoon, muli nga siyang nabuhay. At ano ang sabi nitong alagad na ito? Hindi ako naniniwala. Kinakailangan yung aking mga daliri maipasok ko sa butas sa kanyang palad. Kinakailangan yung aking kamay maipasok ko sa butas
sa kanyang tagiliran, at doon lamang ako maniniwala. At nangyari sa pangalawang pagkakataon, napakita si Jesus sa mga alagad, at sa pagkakataon na ito, kasama nila itong alagad na ito na nag-aalinlangan ng pangalan ay Tomas. Halika, ipasok mo ang iyong mga daliri sa butas sa aking mga palad. Ipasok mo ang iyong kamay sa butas sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. At naniwala si Tomas at sabay sabi, Panginoon ko at Diyos ko. Naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Sabi ni Jesus, mapapalad ang naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. At ito ay mensahe para sa ating lahat. Hindi natin kailanman physically nakita si Jesus. Hindi natin siya nakasama, pero ang paanyaya, manalig, magtiwala, sapagkat siya ang Diyos, siya ang tagapagligtas. Kaya ito mga kapatid, ang napakagandang mensahe ng kapistahan ng banal na awa. Nananalig ako sa iyo, Panginoon. Di ba yan yung nakalagay palagi sa mga larawan ng Divine Mercy? Jesus, I trust in you. At linggo-linggo, ang imahe ng banal na awa ni Jesus ay umiikot sa ating parokya at dumadalaw sa mga tahanan na nasasakupan ng ating parokya. Kaya sana, isa ka sa mga dinadalaw ng imahen na ito ng banal na awa ng Diyos. Sapagkat ang imahen na ito, ang larawan na nandyan sa bandang kanan ninyo, ang larawan na nais niya na maipamahagi sa bawat tahanan upang madalaw niya ang bawat tahanan, ang bawat pamilya na nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaan na pumasok sa ating isip at puso ang anumang pag-aalinlangan, ang anumang pagdududa, sapagkat hindi iyan makakatulong upang tayo ay makalapit sa ating Panginoon. Kaya sa ating banal na misa, hingin natin sa Diyos ang napakagandang biyaya. Panginoon, ipagkaloob mo nawa sa amin ang biyaya na tunay kaming manalig, magtiwala at kumapit sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.